Okay, papasok tayo dito mismo sa mga libingan. Gusto ko rin malaman bakit ito tinawag na sementeryo sa ilalim ng lupa. Ito sa gilid ay makikita natin na merong mga nicho, lumang-luma na talaga. Yan, mga bato pa rin yung meron dito. Himlaya ng ulo ng Santa Entierro. Okay. Tapos bakal na pako. Ibig sabihin, ito pala ay ginamit na higaan. Yung patay na. Mga lumang kagamitan. Sigurado, mga antik na rin to. Itim na tila ng pag-alaala. Tapos dito may daan pababa. Dito na natin masasabi na yung sementeryo ay underground dahil pailalim sa lupa. Grabe. Medyo kinikilabutan ako dahil nag-iisa ako dito mismo sa ilalim ng sementeryo. Nanlalamig yung pakiramdam ko dito. Parang nagba-block out yung ilaw. Talagang mapapansin mo na sinaunang kahoy na ito. Matagal na. Tapos dito mayroon pang paru-paro. Ano kaya ito tunay? Okay, ngayong araw nito ay nandito tayo ngayon sa Nagcarlan, Laguna na kung saan nga ay makikita natin dito ang tinatawag na underground cemetery. Okay, ito yung entrada ng cemeteryo, no? Kitang-kita nyo yung struktura ay lumang-luma na siya. Halos siya nababalutan na ng maiitim na lumot. Dito, mayroon nakasulat na sementeryo sa ilalim ng lupa ng Nagcarlan. Kaya pala ito tinawag na underground cemetery dahil dito nga ay tinatawag na sementeryo sa ilalim ng lupa. Okay, papasok tayo dito mismo sa mga libingan, no? Talagang lumang-luma na itong sementeryong to, pero napakaganda at napakalinis ng area. Talagang inaalagaan itong lugar na ito. Ikot tayo dito. Yan, ganito yung itsura. Gusto ko rin malaman bakit ito tinawag na sementeryo sa ilalim ng lupa. Hindi natin alam kung mayroong nakabaon dito sa lupa dito, no? Pero dito makikita natin na mayroong mga nicho na patong-patong. Yan, napakadulas ng daan. Ito, bakante, hindi ko alam kung mayroong nakalabing dito. Pero dito sa gilid ay makikita natin na mayroong mga nicho. Talagang mayroong laman sila dahil mayroong mga pangalan na nakasulat at mayroong pang mga bulaklak, mga kandila. Yan, dami nito. Hanggang doon, paikot. Wow, grabe. Yun. Tingnan nyo naman yung paligid, napakagandang pagmasdan. Napakaganda ng view. Para tayong nasa libingan ng mga bayani, no? Yan, ang ganda, oh. Ang ganda. Lumang-luma na talaga.
Yan, papasukin natin dito kung ano yung meron dito sa loob. Opo. Yan, meron mga ano dito May mga picture. Tapos meron pang ano, yung parang tawag dito, yung banga. Siguro talaga makasaysayan tong banga na ito. Basag na, nandito pa sa loob ng salamin. Bahagi ng bubong na gawa sa luwad. Yan, mga bato pa rin yung meron dito. Ito, adobe. Ladrillo. Batong coral. Batong apog. Dami. Bakit kaya may mga ganito? Ito pa. Ito naman yung mga parte ng kahoy. Mulabi, nara, katong matching, yakal, kamagong. Batikuling. Ano ba yun? Hindi ko na alam yung mga ibig sabihin nito. Ito, may kahoy pang kulay white, silver. Yan, ito may pintura. Kaya yan. Himlaya ng ulo ng Santa Entierro. Okay. Tapos bakal na pako. Ibig sabihin, ito pala ay ginamit na higaan yung patay na, kung sino man yung gumamit nito. Tapos ito pa. Ang dami. Mga lumang kagamitan. Sigurado, mga antik na rin to. Tapos meron pa rito si Papa Jesus. Kahiga. Ang mga gerilya ng Nagcarlan. The Nagcarlan Guerrillas. Yan, mga nakasulat dito. Okay. Ang libing at sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. The cemetery during World War II. Okay. Ayun, may mga picture nga dito. Mga gerilyang Pilipino ng Nagcarlan, 1945. Wow. Tagal na. Itim na tela ng pag-alaala. Okay. Tapos dito may daan pababa. Okay. Pababa na ito. So ito nga siguro yung tinatawag na underground. Dito na natin masasabi na yung sementeryo ay underground dahil pailalim sa lupa. No? Tingnan nyo, ito yung mismong lupa, no? Yan yung ground. Tapos pag pumasok ka, bababa ng hagdan, kaya pala natawag ito na underground cemetery. Wow. Tapos may ilaw naman, LED yung ginagamit na ilaw. Grabe. Yan o. Iilan lang yung mga nakahimlay dito. Umiiko yung yung boses ko dito. Yan o. Grabe. Medyo kinikilabutan ako dahil nag-iisa ako dito mismo sa ilalim ng sementeryo. Wala tayong kasama. Pinayagan lang tayo umikot mag-isa sa lugar na ito. Yan o. Nanlalamig yung pakiramdam ko dito. Umiiko yung sounds. Siguro kapag nasa ilalim na ng lupa,
Parang nagba-blackout yung ilaw ah. Kapag namatay yung ilaw dito, sigurado napakadilim. Huwag naman sana abutan tayo ng blackout ng ilaw dito. Ayan o. Ito, yung mga nicho. Sa kabila mayroon din. At mayroong ilan din doon sa unahan. Bali naka-design yung mga nicho dito, no? Kung ilang piraso yung nandito sa kabila, sa tapat, ay ganon din karami. Dito ganon din. Kung ilang piraso sa kabila, ganon din. Yan. Makikita nyo yung side ay lumang-luma na. Talagang napakatagal na ng sementeryong ito. Grabe ah. Siguro yung mga nakalibing dito, nakakataas o mas malalaking tao, mga kilalang tao kaysa doon sa labas na nandun lang sila nakahimlay. Siguro talagang yung mga nakahimlay dito sa underground ay mga bigatin, ika nga. Grabe ah. Yan. Tapos may nakasulat pa rito. Iba yung mga, kung babasahin mo ay kakaiba yung kanyang lingwahe. Wow. Grabe. Akit na tayo dito sa ibabaw. Tapos itong mga gamit, oh. Mga tabla. Lumang-luma na. Yan, oh. Siguro ito yung mga nakalibing dito. Yung mga tao na ito. Ang libingan at ang revolusyon laban sa Espanya. Grabe. Tapos may bintana pa rito. Tingnan nyo yung drawing, no? Tapos itong mga kahoy niya, itong mga pintuan, lumang-luma na, oh. Grabe, oh. Ano kayang kahoy ito? Talagang mapapansin mo na sinaunang kahoy na ito. Matagal na. Dahil talagang kita naman sa itsura ng mga kahoy na ito ay pinagdaanan na ng dekada. Tsaka ito mga semento, oh. Talagang lumot na siya. Yan. Kasi may nagalilinis pa doon. Ayan. So yun yung nakita natin sa loob nitong area na ito. Kaya nga pala natawag na underground cemetery. Dahil doon sa loob ay mayroong nakalibing sa ilalim ng lupa. Napakaganda, oh. Napakaganda ng view. Bakit kaya may bakante pa rito?
Museo ng Libingan sa ilalim ng lupa ng nagkalag. Eto naman yung itsura dito sa loob. Ayun. Eto yung mga picture, oh. Yan, talagang tunay. Ito yung tunay na picture na nangyari dito. Yan. Tapos dito mayroon pang paru-paro. Ano kaya ito tunay? Yan, oh. Tapos mayroon pang aborito. Dito may sisi, no? Pero ito ay plastic na, ha? Tasog burial practices. Kaugalian sa mga paglibing ng mga tausog. Tsaka pang itim ng pagluluksa. Ito pa mga perdible pa, oh. Kasi may mga damit-damit pa. Siguro talaga yung mga nakalagay rito ay malalim ang mga ibig sabihin nito. Itong mga naka-display dito. Sigurado ito ay mga mayroong kaugnayan doon sa mga nakalibing dito sa loob ng underground cemetery. Tapos meron pa rito. Iba na yung mga salita. Parang damit ng sa Igorot, no? May barong Tagalog pa rito. Bangungon ng mga Ilocano. May paddle pa, nito sagwan. Mga kagamitan ng mga yumao sa Batanes. Okay. Diba ito, bubog pa rin ito, nabasag. Mga regional, nakaugalian. Dito may rebulto na, no? Mga banga. Mga banga ng maitom. Yan. Antik na yan. Ganda, oh. Tradisyonal na ulo ng mga ipugaw. Oh, mga gamit ito ng mga Igorot ng mga ipugaw. Ito, oh. Diba, itong lugar na ito ay makikita sa Sagada. Yan. Karaniwan makikita mo yung mga ganito ay sa Sagada. So, may bangka pa rito. Si Fray de Plasencia ang mayakda ng pinaniniwalaang pinakaunang aklat na ito. Tunay po kaya ito? Bakit po kaya may ganito, ma'am? Ewan ko lang po kung Ano? Siguro baka yan nung may kung sino man yung na hinihimlay dyan, mga dumadapo ito, ano? Yung mga ibig ko sabihin. ayan po ay yung mga pahiwatig po ng kamatayan Pahiwatig. ng tao po. Diba pag minsan po pag may may malapit ng mamamatay. Malapit na Para pang may mga aso po, may mga nababasag yung baso, nakatak sa sahig, ganun po siya. Okay. Right, so ito pala. Tapos may paru-paro, di ba may paru-paro po na? Yan. Ito pala mga basag na ito. Yes. Ito pala yung mga pahiwatig ng
kapag mayroon ng namamatay o may mamamatay. Yung nahuhulog yung mga ganito. Tapos may siguro, may pumapasok sa bahay ng mga ganitong paru-paro. Ito yung mga sinasabing pahiwatig. Kaya nakalagay sila dito. Okay. Dito ay wala namang entrance time binabayaran. Pero meron dito nakalagay na donation box. Mag-donation na lang tayo. Kaya parang mahulog. Sir, maganda nga po, sir. Ano pong pangalan niyo po, sir? Magandang hapon. Ang pangalan ko ay si Albert Vincent F. Barreto, ang officer in charge ng Museo ng Libingan sa ilalim ng lupa ng Nagcarlan o Nagcarlan Underground Cemetery Historical Landmark. Sir, matanong ko lang, bakit po ito tinawag na underground cemetery? Ano po yung history nito? Ito po ba ay bahagi ng ating kasaysayan? So, kaya ito tinawag na underground cemetery sapagkat may makikita tayong kripta o basement sa ilalim ng chapel na isang libingan. So, dito sa kripta ay may 36 na nicho na kung saan nakalibing yung ilang mga taga-Nagcarlan at ilan dito ay pari. So, tinayo itong underground cemetery bandang 1845 ng sa panguna ng paring Franciscano na si Padre Vicente Peyoc at binuo itong sementeryo sa pamamagitan din ng tulong o gawa ng mga taga-Nagcarlan din. Sir, ito pong mga nakahimlay dito, ito po ba'y Pilipino o mayroong mga ibang lahi? Magkaramihan naman ng nakalibing dito ay sa pagkakaalam namin ay puro Pilipino. So, Pilipino po nakalibing dito sapagkat ang underground cemetery ay isang pambayan libingan noong panahon ng Kastila dito sa Nagcarlan. Kaya kahit sino pong taga Nagcarlan ay nililibing dito. Yung parte, sir, yung gitna yung, wala po bang nakalibing doon? Yung bakanting lote, yung kulay green, yung may mga damo? Wala po bang nakahimlay doon? Wala. Bakante. Talagang damuhan lang talaga. damuhan lang talaga siya.